ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao sa nakaraan na kahit gaano na katagal ay hindi pa rin natin sila magawang kalimutan. May mga taong nagturo sa atin kung paano sumaya at maging maligaya. Ikaw, kabarangay, kung babalikan mo ang nakaraan, sino ang madalas mong naaalala? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Bebeng, 35 years old at netong nakaraan lang ay umuwi kami ng pinsang kong si Alicia sa probinsya. Matagal na rin po nung huli kaming dumalaw sa probinsya. Palibas ay 30 na kami ni Alicia kaya puro kami career na lamang ang madalas na nasa isip namin. Nakalimutan na namin na minsan ay natuwa kami sa buhay probinsya. Kung hindi pa namatay ang lola namin ay hindi pa namin naisip na umuwi sa probinsya. At sa pag-uwi nga namin yon ay marami ang nabuksan sa aming nakaraan. Para kaming bumalik sa pagkabata, lalo na nung napadaan kami sa peryahan. Noong mga bata pa lamang kami ay tuwing kapistahan, lagi kaming tambay sa peryahan. Lahat ng laro at rides ay sinusubukan po namin. Makulay ang kabataan namin ni Alicia, Papa Dudut. At meron pang isang dahilan kung bakit mas naging extra makulay yon para sa akin. Hayaan ninyo na ipagpatuloy ko ang aking kwento. Malalaman ninyo kung bakit naging mas makulay ang mundo ko noong 15 anyos pa lamang ako. Lahat yon ay naaalala ko noong nagkaharap na kami ni Alicia sa peryahan. Bebeng! Buti na lang at dumaan tayo rito sa peryahan. Ay, nakahinga rin kahit papano sa burol ni Lola. Oo nga. Kapagod yung mga hingi ng biskwit at kape. Utos sila ng utos na ipagtimpla sila ng kape at abutan ng biskwit. Ano bang akala nila sa burol ni Lola? Coffee shop? Hayaan mo na. Nasanay lang din siguro ang mga yun na pinagsisilbihan sila ni Lola kapag dumadalaw sa bahay. Alam mo naman si Lola, masyadong mabait. Eh di magpatimpla sila kay Lola ng kape. Gisingin nila sa kabaong. Huwag sa atin ano. Ikaw talaga. Lagot ka kapag narinig ka ng kaluluwa ni Lola. Sige ka. Uy, Bebeng! Tingnan mo, may tsubibo. Tara, sakay tayo! Wala namang tsubibo ah. Ferris wheel lang meron. Eh di ba ang Tagalog ng Ferris wheel eh tsubibo? Loka, hindi ka na naman nakinig sa Filipino teacher mo. Ang Tagalog ng Ferris wheel, ruweda. Eh ano yung tsubibo? Merry-go-round. Teka nga, di ba ikaw nga itong nagsabi sa akin nung 15 pa lang tayo na tsubibo yung Ferris wheel? Ako naman pala itong minali mo noon. Eh, nagkamali lang din naman ako noon eh. Akala ko rin eh, tsubibo ang tawag kasi sabi ni... alam mo, bumili na lang tayo ng bibingka tapos umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo sa bahay eh. Parating na siguro yung mga matatandang byuda na magpapadasal para kay Lola. Tara na. Oh, eh bakit ka tumatawa dyan? Naalala ko na kung sino yung nagsabi sa'yo na tsubibo ang Tagalog ng Ferris wheel. Walang ganon. Ewan ko sa'yo. Kung hindi tayo bibili ng bibingka, umuwi na tayo. Tara na. Si Ronnie! Tama, si Ronnie! Ronnie? Sino yun? Uy, gano'n na ba kadaling kalimutan yung puppy love mo? Ay nako, Alicia. Namula ka bigla. Guilty ka ba kasi dininay mo na si Ronnie ang puppy love mo? Ang tagal na nun, Alicia. 15 anyos pa lang tayo nun. Alam ko namang matagal na yun. Pero gusto ko lang malaman kung naaalala mo pa rin siya hanggang ngayon. Ay, ngayon lang ulit. Ngayon ko lang ulit siya naalala. Hi, Ronnie. Kamusta na kaya siya, no?
Naalala ko pa dati, laging libre ang sakay mo sa Chubibo. Rueda. Di Rueda. Tapos, purgang-purga ka pa nun sa popcorn at sa malamig. Palibhasa, nanay ni Ronnie yung nagtitinda. Kaya lagi kang libre. Uy, naalala mo pa yung hilaw mong biyanan? Alam mo, ikaw? Ay, nako. Nakakamiss maging 15. Oo nga no? Kung hindi pa namatay si Lola, hindi pa natin maaalala ang puppy love mong si Ronnie. Ay, kumusta na kaya siya? Balikan natin ang nakaraan ko, kabarangay. Noong mga bata pa lamang kami ni Alicia Papadudut ay palagi na kaming umuwi tuwing summer sa aming probinsya. Natataon yon ng buwan ng Abril at sakto pa sa piyesta sa aming lugar. Yun lagi ang nilulook forward ni Alicia. Marami kasing dayo tuwing piyesta sa amin. Maraming nakikilalang bagong mga kaibigan at crush. Marami ring mga tiyangge at meron ding peryahan. Hindi ako masyado sa mga ganito. Tanging si Alicia lang, mahiyain kasi ako at mas gusto kong kasama si Lola sa bahay habang nanonood ng TV o kaya ay nagpapakain ng mga manok at bibe sa bakuran namin. Pero noong summer vacation namin yon, may nangyaring kakaiba. Bigla kong nagustuhan ang mga dayo. Bigla akong natuwa sa mga tiyangge at lalong-lalo na sa peryahan. Noong summer vacation na yon ay nagkaroon ako ng crush na nauwi sa puppy love. Hindi ko makakalimutan yon, Papadudut. Tanda ko pa. Sa unang araw ng pag-uwi namin ng probinsya ay sinalubong kami ng lola namin. Ang lapad ng ngiti niya habang suot ang bagong biling duster niya. Ngayon kapag binabalikan ko ang ala-alang ito, naghahalo ang tamis at sakit. Bigla kong na-miss si Lola at ang mga ala-ala niya. Kumain pa kayo ng marami, ha? Niluto ko lahat yan para sa inyong magpinsan. Ang sarap po ng mga niluto niyo, Lola. Mukhang tataba na naman ako nito. Uy, huwag ka masyadong magpakabusog, bebe nga. Bakit naman hindi siya magpapakabusog, Alicia? Kasi Lola, marami pa kaming titikmang pagkain sa peryahan mamaya. Mamayang gabi pa naman magbubukas ang perya. Pero aagahan po namin pumunta ron ni Bebing. Kasi nakatambay na po ron mamaya yung mga kaibigan namin eh. Hindi ako sasama sa'yo, Alicia. Dito lang ako sa bahay. Sasamahan ko si Lola. Uy, di ba napag-usapan na natin kanina na pupunta tayo sa peryahan? Nagbago na kasi isip ko eh. Tutulungan ko na lang si Lola na magluto ng bilo-bilo mamaya. Bebeng, apo, sumama ka na lang mamaya kay Alicia sa peryahan. Oh, narinig mo yun, Bebeng? Inuutusan ka na ni Lola na sumama sa akin sa peryahan, oh. Kaya huwag ka na masyado kumain ng marami ngayon. Para makarami tayo ng barbecue tsaka cotton candy mamaya. Pero Lola, ayoko pong pumunta sa peryahan. Dito na lang po ko. Tutulungan ko na lang kayo sa bilo-bilo. Tutulong na rin akong magkulong ng mga manok tsaka bibe pag umabi na. Kaya kong magluto ng bilo-bilo ng mag-isa. At kaya ko ring habulin ng mga manok at bibe para ikulong mamaya. Kaya sumama ka na lang kay Alicia sa peryahan. Sayang naman ang bakasyon mo kung puro gawaing bahay lang ang atupagin mo. Ayoko po kasi sa peryahan eh. Ang daming tao. Nagsisiksikan pa. Ang ingay din, lalo na yung mga tugtog sa bingguhan. Pero masaya. Kung kaya lang ng tuhod ko, baka sumama pa ako sa inyo. Naku, huwag ka nang sumama, Lola. Baka pagalitan mo na naman yung mga kaibigan kong babae. Sisitahin mo na naman yung mga suot nilang shorts. Paano hindi ko sisitahin? Halos makita na ang singit sa iksi ng shorts nila. Hoy, Alicia, ikaw ha? Wag na wag kang magsusuot ng ganun kay-iksing shorts. Pero Lola, yung kasi ang uso ngayon eh. Wala akong pakialam kung uso yon. Hindi ako natutuwa sa ganung kasuotan. Gayahin mo tong si Bebeng. Maayos manamit. Paano maayos manamit parang manang? Kulang na nga lang, hiramin niya yung duster niyo, Loli. Sobra ka naman, Alicia. Kaya samahan mo na si Alicia mamaya sa peryahan, Bebeng. Ikaw na lang itong maaasahan kong magbabantay dyan sa pinsan mo.
baka bumili pa yan sa Tianggi ng may iksing shorts. Isumbong mo sa akin. Opo, Lola. Wow, isusumbong mo talaga ako, pinsan. Parang wala tayong pinagsamahan na. Ano ba talagang gusto mo? Di ba sabi mo, sumama ako sa'yo sa peryahan? Ito na oh, sasama na ako sa'yo mamaya. Pero babantayan kita kasi yun ang utos ng maganda nating Lola. Alam mo, sip-sip ka. Hindi ka iba-bless ni Lord sa ganyang ugali, ah. Uy, magsuot ka ng duster mamaya. Pahiramin ba kita? Lola, mas maganda ata kung tutulungan ka na lang ni Bebeng na gumawa ng bilo-bilo. Sama mo na rin siya sa prayer meeting niyo. Sasama siya sa'yo sa peryahan. Hayaan mong mag-enjoy din si Bebeng. Hindi ako mag-i-enjoy sa peryahan, Lola. Pupunta lang ako para bantayan si Alicia. Tapos, uuwi na rin kami. Huwag ka magsalita ng patapos. Mamaya, ikaw pa mas mag-enjoy kaysa sa akin. Baka may makilala ka sa peryahan. Ay, tama! Maraming poging dayo mamaya, Lola. Naku, magkakaroon na ng crush si Bebeng sa wakas. Alicia! Alicia, tumigil ka na. Namumula na ang mukha ni Bebeng, oh. Sige ka, baka talunin pa niya ang sundalo sa higpit ng pagbabantay sa'yo. Halos hindi nawala ang pagkapula ng mukha ko dahil sa panunukso ni Alicia sa akin. Ayaw na ayaw ko kasing tinutokso ako sa mga crush na yan. Sabi ko nga sa inyo ay mahihain ako at hindi masyadong nakikisalamuha sa mga tao. Si Alicia nga lang ang madalas kong nakakasama. Siya lang din ang tinuturing kong kaibigan. Lagi akong sinasabihan ni Lola noon na lumabas-labas ako ng bahay para makipaglaro at sumamang gumala sa mga bata sa aming probinsya pero ayaw ko talaga. Para akong matanda na gusto na lamang laging nasa bahay. Naglilinis o nanonood lang ng TV. Sabi nga ni Alicia, para na raw akong manang. Mas gusto ko pang araw magpakain ng mga manok kesa mag-enjoy sa plaza. Kaya naman para mapagbigyan siya at mapatunayan na hindi ako manang, sumama ako ng sapilitan sa kanya sa peryahan. At hindi ko inakala na magbabago ang buhay ko sa unang tungtong ko sa peryahan namin sa plaza. Hindi ko po inakala na sa peryahan ko makikilala ang puppy love ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkatapos naming mananghalian, tinulungan namin si Lola sa pagpapakain sa mga manok at bibe. Namiss ko yon. Kung pwede lang mag-cancel sa plano namin ni Alicia na pumunta sa peryahan para mas makasama ko ang mga manok at bibe ay ginawa ko na sana. Pero kasi si Lola ay gusto rin niyang masulit ko ang piyesta sa amin. Sa totoo lang ay lagi akong takot sumubok ng mga bago. Mas gusto ko yung nakasanayan ko na. Hindi ako sanay sa perya kaya lagi akong atrasado pagdating doon. Habang hinihintay nga naming gumabi ay panayang dasal ko na sana ay umulan. Para hindi na kami matuloy pa sa perya papadudot. Kaya lang imposible yun noon dahil tagaraw at maganda ang kalangitan. Walang pagbabadya ng ulan kaya nung dumilim na, gumayak na kaming magpinsan para pumunta na sa perya. Sumabay kami sa mga dalagang kapitbahay namin. Pinasuyo kami ni Lola sa kanila. Sa kanila na lang din daw kami sasabay pa uwi. Hindi raw kami masusundo ni Lola sa peryahan dahil may inaabangan daw itong harana sa radyo. Babantayan at susundan mo ko. Di ba yun ang sabi mo kay Lola kaya ka sumama rito sa peryahan? Bigla akong tinamad magbantay eh. Ang likot-likot mo masyado. Hindi ako makahabol sa'yo. Ang dami pa namang tao. Ay nako, talian mo na lang maglaro para makauwi na tayo. Gusto ko samahan si Lola na makinig ng harana sa radyo. Ikaw talaga? Mga trip mo pang matanda na. 15 anyos ka ba talaga o 65 years old na parang si Lola? Ang ganda kayang makinig ng harana sa AM. Para akong nasa panahon ni Jose Rizal.
Hindi mo kasi ma-appreciate yun. Kasi lagalag ka masyado. Ewan ko sa'yo. Sige na, magpaparami na lang ako ng panalo. Doon lang ako sa color game, ha? Puntahan mo na lang ako ron pag nainip ka rito. Pag wala na ako ron mamaya, baka lumipat na ako sa Tiangge. Bibili na ako ng mga shorts ko. Huy, wag masyadong maiksi yung shorts na bibilhin mo ha. Dala ko ang medida ni Lola. Susukatin ko yung shorts na gusto mong bilhin. Opo, Lola Bebeng. Alis na ako, ha? Check mo ang tuhod mo. Baka sumakit sa kauupo mo rito sa bingguhan. Bye! Ano mang masama kung manang at isip, Lola ako? Ang ganda kayong makinig ng lumang mga kanta sa radyo. Tapos, sasabayan pa ng bibingkang may itlog na pula sa ibabaw. Tsaka tsaa. Masarap naman nun. Miss, may kausap ka o nagdadasal? Ano ba? Huwag kang makinig sa usapan namin ng sarili ko. Ay, ako nga pala si Ronnie. Ikaw? Ayokong magpakilala. Eh, kung hindi ka magpapakilala, susumbong kita sa announcer ng bingguan dito. Bawal kaya umupo rito kung hindi naman maglalaro. Kala mo naman, kaya mo akong isumbong. Bakit? Close ka ba sa announcer? Medyo. Tatay ko siya eh. Okay. Huwag mo na ako isumbong. Baka mamaya, i-announce pa niya na tumatambay lang ako rito eh. Kakahiya kaya yun. Mukhang mahihain ka pa naman. Mag-isa ka lang ba? Kasama ko yung pinsan ko. Oh, bakit hindi ka sumama sa kanya? Asan ba siya? Andun daw sa color game. Pinsan ko naman yung nagpapalaro dun. Lahat ba nang nandito sa peryahan eh, kamag-anak mo? Medyo. Ito na kasi yung kabuhayan ng pamilya namin eh. Kasama kang nagtatrabaho rito? Oo, peryantes din ako. Minsan nakatoka ako sa color game. Pero madalas doon ako sa Chubibo. Chubibo? Oo, yun yung Tagalog ng Ferris wheel. Parang hindi naman Chubibo sa Tagalog ang Ferris wheel eh. Pinaglololo ko mo yata ako eh. Look, Chubibo talaga Tagalog ng Ferris wheel. Turo pa sa amin ng mga lola at lolo namin yun eh. Sila ang mga unang peryantes sa pamilya namin. Sumama masubukan sa Makay, libre ko na. Ay, ayoko. Nakakatakot. Paano kung mahulog ako mula sa tuktok? Sasaluhin kita. Kala mo naman kakayanin mo akong saluhin eh. Ang papayat ng braso mo. Sige, ganito na lang. Hindi nga kita masasalo kung mahuhulog ka, pero sisiguraduhin ko naman na ligtas ka pag nasa tuktok ka na. At paano mo naman yan mapapatunayan? Di sasamahan kita sumakay sa Chubibo. Papadudo, tiningnan ko mula sa malayo ang Ferris wheel. Kahit sa malayo ay rinig ko ang sigawan ng mga taong nakasakay doon. Sigawan na hindi naman takot pero nag-i-enjoy. Kaso'y kabado pa rin ako. Hindi naman ako sanay sa ganon. Saka may mga napapanood ako sa balita na mga nadisgrasya dahil sa pagsakay sa Ferris wheel. Kaya lang nang mapatingin ako kay Ronnie, ewan ko ba kung bakit bigla na lamang akong umoo. Hinawakan niya ang kamay ko papunta sa Ferris wheel. Sabay kaming sumakay. Kabado ako noon, lalo na noong umikot na paitaas ang Ferris wheel. Nakapikit lamang ako pero sabi ni Ronnie ay kailangan kong imulat ang mga mata ko. Dahil sinasayang ko ang pagkakataon na nasa area ko at nakikita ang mga ilaw sa ibaba ng peryahan. Tama nga siya, Papa Dudut. Pagmulat ko ay kitang-kita ko ang ganda ng peryahan mula sa itaas. Nakangiti ako kahit halos umikot na ang sikmura ko kada ikot ng Ferris wheel. Nakadalawang beses kaming nagpaikot sa Ferris wheel. Yun na rin ang chance ako para makilala si Ronnie. Kaedad ko lamang siya, nagkwento na rin ako sa kanya tungkol sa sarili ko. At hindi ko maiwasang mapangiti at mamula sa tuwing nakatitig siya sa akin. Kabado rin talaga, hindi lang dahil sa ikot ng Ferris wheel, kundi sa pakiramdam na nagkaka-crush na ako. Yun ang unang beses na nagkagusto ako. Mula noong nakilala ko si Ronnie, palagi na akong nasa peryahan, Papa Dudut.
piraso sa ruleta. Pa naman yan, Bebeng. Dami mo namang dala niyan pag uwi. Nagmumukha ng tiyanggi yung bahay natin ah. Puro na lang plato, mangkok, baso at pitsi lang napapanalunan mo. Nanalo rin ako sa color game ah. Tingnan mo, nanalo ako ng 50 pesos. May pangsakay na tayo sa Chubibo. Chubibo? Ferris wheel. Chubibo raw sa Tagalog yun. Huh? Parang di naman. Kanino mo naman nalaman yan? Basta, nadinig ko lang dyan sa tabi-tabi. O ano na, uupo ka lang ba rito sa bingguhan? Ayaw mo bang tumaya pa rin sa card game? Color game? Subukan mo kaya ulit sa ruleta. Baka manalo ka kahit extension cord lang. Yoko na. Kanina pa ako ikot ng ikot dito sa peryahan. Umuwi na tayo, baka hinahanap na tayo ni Loli. Biyernes naman ngayon eh. Tulog na si Lola, sigurado yun. Maaga pa siyang pupunta sa kapilya bukas eh. Kaya sulitin na natin ha. Tara na, maglaro pa tayo. Ano ba, Bebeng? Gabi-gabi na lang tayo andito sa peryahan. Sawa na ako. Pare-parehas lang naman yung mga laro tsaka naglalaro. Uy, pangit yata ng araw mo ngayon ah. Di mo siguro nakita crush mo si Philip, no? Ilang gabi na. Ay, nagkabulutong tubig daw siya sabi ng tropa niya. Kakainis naman oh. Ilang gabi na ako nakalip gloss at shorts dito pero wala pa rin kwentang pagpapaganda ko kasi wala siya. Hayaan mo na yun. Kapag natuyo na yung bulutong niya, makikita mo na ulit siya. O, tara na. Gusto mong sumakay sa Chubibo? Libre ko. Alam mo, nagtataka na ako sa'yo ah. Dati naman takot na takot kang sumakay dyan sa Ferris wheel na yan. Ayaw mo nga kahit hawakan lang yung bakal eh. Sabi mo kasi puro kalawang, baka matetano ka. Kasi... Ay, Bebeng! Pinsan ko nga pala si Alicia. Alicia, si Ronnie. Siya yung tagabantay ng Chubibo. Hi Alicia! Kaya naman pala. Kaya naman pala ano? Wala naman. Sasakay na ba ako sa Chubibo ngayon? Oo! Gusto mo ba sumama? Libre ko. Ay, hindi na. Parang uuwi na nga ata ako eh. Kasi feeling ko magkakabulutong tubig ako ngayon. Kaya huwag na kayong dumikit sa akin ha. Baka mahawaan ko pa kayo. Enjoy, lovebirds! Handa ka mamaya pag uwi natin sa bahay. Kwento mo sa akin kung magkikis kayo sa tuktok ng Chubibo ha. Ronnie, ikaw nang bahala sa pinsan ko to ha. Huwag mo nga hayaang mahulog. O kaya, kung sakaling mahulog, saluhin mo na lang ha. Alis na ako! Alicia! Sure ka ba Alicia? Ayaw mo talaga sumama? Wag na. Baka makaistorbo pa ako sa inyo eh. Pakihatid mo na lang si Bebeng mamaya pagkatapos nyo ha. Ay, Ronnie, Ano yun? sana masalo mo si Bebeng kapag nahulog siya sa'yo. Ang ibig kong sabihin sa Chubibo. Hindi pa man din siya nahuhulog. Nakasalo na ako. Namula ang buong mukha ko sa pasimpleng panunukso ni Alicia sa amin ni Ronnie. Yun ang unang beses na nakilala nito si Ronnie. Pagkaalis ni Alicia ay tumakbo na kami sa Ferris wheel. Hindi na namin kailangang pumila kasi ang pinsan naman ni Ronnie ang nagbantay ng Ferris wheel ng mga oras na yon. Andun pa rin ang takot ko sa pagsakay sa Ferris wheel pero hindi ko yon pinaparamdam kay Ronnie. Saka kahit papaano kapag si Ronnie ang katabi ko sa Ferris wheel ay nababawasan ng takot. Pero andun ang kabog sa dibdib ko. Yung kabog ng dibdib na hindi dahil sa kaba kundi dahil masaya ka. Naranasan niyo na ba yon? Masaya talaga ako na kasama si Ronnie kahit saan niya gustong pumunta. Kahit ano pa man ang gusto niyang gawin, gusto ko siyang kasama. Game ako sa lahat. Pati ang pagkain nga ng adobong dagang bukid ay ginawa ko na rin. Takot ba naman ako sa daga? Pero dahil si Ronnie ang nag-alok, inisip ko na lang na manok yon. Ganon ba talaga ang nagagawa ng pag-ibig? Andun ang takot sa puso pero gagawin mo pa rin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ako sa pagpunta sa perya para makasama si Ronnie. Pagkatapos ko pa nga lang kumain sa tanghali ay nagmamadali na ako mag-ayos para pumunta na sa perya. Lagi akong naka-lip gloss na napanalunan ko pa sa roleta. Nag-try na rin ako magsuot ng shorts na pinahiram sa akin ni Alicia. Hindi naman yon nakikita ni Lola dahil
Pinapatungan ko yon ng mahabang palda at saka na lamang huhubarin kapag nasa peryahan na ako. Pag nasa peryahan na ako bandang tanghali, madalas lamang kaming nakatambay at nagmemeryenda ng Betamax at isaw na benta ng hipag ni Ronnie. Kilala na ako ng pamilya ni Ronnie. Nakakasama ko na nga silang magmeryenda tuwing hapon bago magsimula ang pagbubukas ng peryahan. At habang nakasara ang perya ay sinusulit naman namin yon ni Ronnie para makapag-date. Madalas ay doon kami sa Ferris wheel. Pinapayagan kaming sumakay doon pero hindi iikot. Andun lang kami madalas sa tuktok habang tinatanaw mula sa itaas ang buong peryahan. Tanaw din namin ang kabukiran. Napakasaya ng moment na yon, Papa Dudut. Parang wala na akong hahanapin pa. Bebeng, Ano yun? alam mo naman na hanggang katapusan lang ng Mayo ang peryahan, di ba? Oo naman. Bakit? Alam mo rin siguro na kailangan naming umalis tapos lilipat naman kami sa ibang lugar na may piyesta. Bakit mo to sinasabi sa akin? Naalala mo pa ba nung isang araw? Nung tinanong tayo ng pinsan mong si Alicia kung mag-ano raw ba tayo? Kung nililigawan na ba kita? Kung sinasagot mo na ba ako? Hayaan mo na si Alicia. Mahilig lang talagang mang-intriga yun. Hindi mo man lang ba gustong alamin kung bakit hindi ako nakasagot nun? Kung bakit hindi kita maligawan ngayon? Hindi ko alam ang isasagot sa tanong mo. Di ako na lang ang magsasabi sa'yo para wala nang gulatan. Mahirap ang buhay peryantes, Bebeng. Palipat-lipat kami. Kung saan may piyesta, doon kami nakatira. Tapos, aalis na naman kapag may nag-imbita sa amin. Walang permanente sa buhay namin bilang mga peryantes. Bakit mo ba sinasabi yan? Para hindi ka na masaktan kung sakali man na balang araw, hindi na kami makabalik dito sa lugar nyo. Kapag ibang peryahan naman ang maimbitahan dito sa susunod na taon, hindi na kami yun. Pwede naman tayong mag-textan na lang eh. Sabi mo naman, makakabili ka na ng cellphone sa katapusan, di ba? Yun na nga. Hindi na matutuloy yung pagbili ko ng cellphone kasi hiniram ni tatay yung ipon ko eh. Malaki kasi yung nalugi dun sa bingguhan tsaka sa color game nung Sabado. Kaya yung ipon ko muna yung ginamit para pandagdag sa puhunan. Ganun ba? Sigurado namang makakabili ka pa rin ng cellphone kahit mumurahin lang, di ba? Ayaw lang kitang paasahin, Bebeng. Kasi wala talagang kasiguruhan to eh. Baka magkalabuan lang din tayo kapag hindi na tayo nakakapag-usap o kaya nakakapagkita. Bakit kasi ganyan agad ang iniisip mo? Bakit ayaw mong subukan munang sumugal? Para saan pat nagtatrabaho ka sa peryahan eh. Puro sugal dito. Natatakot lang ako. Natatakot? Baka nakakalimutan mo, Ronnie. Sa ating dalawa, ako lagi yung takot. Pero anong ginawa ko? Hinarap ko yung takot ko. Kumain ako ng adobong palaka. Sumakay ako ng Ferris wheel. Hindi ako nagsisi na ginawa ko yun. Kasi kung nagpadala ako sa takot, hindi ko makikita kung gaano kaganda ang paligid ngayong andito ako sa itaas kasama mo. Hindi kasi ganun kasimple, Bebeng. Simple lang naman talaga to. Nagiging komplikado lang. Kasi lagi kang takot. Gusto ko nang magpababa noon sa Ferris wheel pero wala sa paligid ang pinsan ni Ronnie para i-assist kami pababa. Kaya naman na-stuck kaming dalawa sa tuktok ni Ronnie. Nawala na ako ng gana na kainin pa ang Betamax. Ang makulay at magandang paligid sa isang iglap ay naging black and white para sa akin. Naiyak na ako noon sa sama ng loob pero pinipigilan ko. Tahimik din si Ronnie pero panay ang tingin niya sa akin. Galit ako sa kanya noon.
Gusto kong mag-walk out pero andun kaming magkatabi sa tuktok. Nang makabalik ang pinsan ni Ronnie, akala namin ay makakababa na kami pero nalaman namin na nagkaroon ng problema ang Ferris wheel. Nasta kami lalo sa tuktok. Hinawakan ni Ronnie ang kamay ko para i-assure ako na magiging okay din ang lahat. Akala niya natatakot ako sa pagkastak namin sa Ferris wheel. Ang hindi niya alam ay mas takot ako sa pwedeng mangyari sa aming dalawa oras na umalis na ang peryahan sa katapusan. Makalipas nga ang halos 1 oras ay nakababa na rin kami. Nagmadali na akong umalis pagkatapos. Mula noon ay hindi na ako bumalik sa peryahan. Nagkulong na lamang ako sa bahay at ginawa ko ang mga nakasanayan ko. Magpakain ng mga manok at bibe, tulungan si Lola sa mga gawaing bahay, makinig ng harana sa AM kasama si Lola at matulog ng maaga. Pero nahalata ni Alicia na merong maling nangyayari. Kaya to the rescue naman ang pinsan kong ito, Papa Dudut. Hindi ko siguro to nakwento sa'yo. Pero alam mo ba, nung 12 years old tayo, may dumayo rito na peryahan. Iba kina Ronnie. May nakilala ako na tagabot ng premyo sa bingguhan. Ayun, naging crush ko siya. Crush din daw niya ako, tapos niligawan niya ako. Kaya ka ba laging nasa peryahan noon? Oo, kasi dinadalaw ko siya. Uy, hindi to alam ni Lola kaya mo ko susumbong. E di, ayun, gustong gusto ko siya, bebeng. Alam mo, naubos lahat ng ipon ko para makatambay kasama siya sa peryahan. Kaya lang, isang araw, kailangan na nilang umalis. Nintay niya ako buong araw sa peryahan, sabi nung isang friend ko. Pero hindi ako sumipot. Ayoko kasi magpaalam sa kanya eh. Kasi kapag umalis siya, sigurado namang tapos na rin kami. Hindi ka nakipagkita sa kanya. Nung nahimasmasan ako, ayun, tumakbo ako agad sa peryahan. Pero wala na sila. Kahit tolda, wala nang naiwan. Iyak ako ng iyak nun kasi nagsisisi ako eh. Di man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Di ko man lang nasabi yung feelings ko para sa kanya. Kaya sorry kung kinukulit kita lagi na umuwi tayo tuwing piyesta rito sa probinsya. Kasi umaasa ako na sila ulit yung hahawak ng peryahan. Kaya lang wala na eh. Di ko na siya nakita ulit. Di na siya bumalik. Kasi si Ronnie na ang pumalit. Kaya sana, huwag kang magaya sa akin. Gets ko naman na mga bata pa kayo at pwede rin hindi naman kayo ni Ronnie ang magkatuluyan. Pero sana masabi mo pa rin yung nararamdaman mo sa kanya. Para kapag dalaga ka na, kapag binalikan mo na tong alaala niyo ni Ronnie, hindi ka magsisisi. Kasi may ginawa ka hanggang sa huli. Wala naman talaga tayong pupuntahang lamay, no? Wala. Pero paglalamayan ng puso mo kapag umalis si Ronnie nang hindi ka nagpapaalam. Ay, ayun siya oh. Palapit na rito. Bebeng! Ronnie, may sasabihin daw sa'yo tong pinsan ko. Maiwan ko muna kayo Kailangan mo na magandang alaala ng puppy love. Hahanapin mo yun pag nagdalaga ka. Kaya mo yan. Alis na ako! Akala ko hindi ka nababalik dito sa peryahan. Pinilit lang ako ni Alicia. Kung hindi ka niya pinilit, hindi ka talaga pupunta? Hindi ko alam. Bebeng, namiss kita. Namiss din kita, Ronnie. Alam mo, Bebeng, nakapag-isip-isip na ako. Liligawan kita. Binalik na sa akin ni tatay yung hiniram niyang pera eh. Makakabili na ako ng cellphone para magtawagan tayo palagi. Paano kung sa susunod na taon, hindi na kayo yung peryahan na makuha? Paano tayo makakapagkita? Ipagdadasal ko na kami palagi yung kukunin ng lugar niyo. O kaya pipilitin ko si tatay na makipagkaibigan dyan sa mga taga-barangay hall para kami lagi yung kunin. Kahit dagdagan pa namin yung bayad sa kanila kada gabi. Hindi mo na kailangan gawin yun, Ronnie. Pero paano tayo? Mas practical na hanggang dito na lang tayo.
babalik ako sa Maynila para mag-aral. Ikaw naman, babiyahe na ulit para sa susunod na piyesta na dadayuhin nyo. Tulad pa rin tayo ng dati, nung hindi pa tayo magkakilala. Pero gusto kita, Bebeng. Gusto ko tayo. Gusto ko rin naman. Kaya lang bata pa tayo. Tsaka naisip ko, komplikado yung sitwasyon natin. Baka palagi lang tayong mag-away. Masira pa yung trabaho mo, tapos yung pag-aaral ko. Tapos mauwi lang tayo sa wala. Sayang naman kung ganun. Gusto kong maging masaya ang kwento natin, kahit hindi na matutuloy. Ano na lang gagawin natin? Aalis na kami mamaya. Sulitin natin tong araw na magkasama. Kakain tayo ng Betamax tsaka isaw. Dagdagan natin ng bibingka para panghimagas. Libre ko. Tsaka sasakay tayo ng Chubibo. Wow. Tinanggap mo ng Chubibo ang Tagalog ng Ferris wheel ah. Sabi mo Kaya maniniwala ako. Kaya lang, may nakausap akong teacher dito eh. Sabi niya, hindi daw Chubibo ang Tagalog ng Ferris wheel. Rueda daw pala. Sabi ko hindi talaga Chubibo yun. O di ba? Huling araw natin magkasama pero may natututunan pa rin tayong iba. Ang saya. Masaya talaga, masayang balikan ang alaala ng kabataan. Lalo na noong unang beses kang kinilig. Kahit sabihing hindi pa hinog na pag-ibig yon ay ayos lang. Inosente po ang puppy love. At sana lahat ng nakikinig sa inyo ngayon ay naaalala kung gaano katamis ang inosenteng pag-ibig. Sa huling mga oras na magkasama kami ay pinili naming manatili ulit sa tuktok habang sakay ng Ferris wheel. Hindi kami malungkot ni Ronnie dahil pinangako namin na masaya ang pagtatapos ng huling pagkikita namin. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga pangarap namin, sa mga sekreto at sinabi namin sa isa't isa ang mga bagay na hindi namin magawang sabihin sa iba. Kaya naman napaka-espesyal ng kwento namin ni Ronnie. Bago kami ibaba mula sa Ferris wheel ay hinalikan ako ni Ronnie sa pisngi. Tumitig siya sa akin at sinabing ipagdadasal niya na sana ay hindi ko siya makalimutan. Mukhang umepekto ang dasal niya dahil ngayon pa lang ay naaalala ko ang bawat detalye ng mukha niya at bawat alaala na nabuo naming dalawa. Kumusta na kaya siya? Sana ayos lamang siya. At ako naman ang magdadasal. Sana ay maalala niya ako. Kahit sino pa ang kasama niya at kahit saan pa sila dalhin ng peryahan nila. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Bebeng. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong kulang ang pagmamahal sa sarili. Kaya naman hinahanap nila ito sa ibang tao. At kadalasan ay wala silang pakialam kahit na may nasasaktan na sila. At may naaapakan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maging makasarili sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, uunahan ko na po kayo. Alam ko na marami sa ating mga kabarangay ang magtataas ng kilay at magpapakuyom ng kamao sa kwentong nais kong ibahagi sa inyong programa. Pero naglakas loob pa rin po akong sumulat upang sa ganon ay maging halimbawa ako na kahit punong-puno na ng pagmamahal mula sa pamilya at mga kaibigan ng isang tao ay hindi pa rin po ito nakokontento. Bukod doon ay naging mas mapaghanap ako hanggang sa sapitin ko ang sitwasyon sa buhay ko na hindi ko na alam kung paano pa kumawala.
Isang magandang araw po sa inyo at sa inyong mga listeners. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Cara. 34 years old at may mataas na posisyon sa isang pribadong kumpanya dito sa Maynila. Kagalang-galang at respetado ako sa mata ng ibang tao. Pero may tinatago po akong sikreto. Sa kabila ng magandang estado ko sa buhay at trabaho at kahit na marami ang nagmamahal sa akin ay hindi ko pa rin maramdamang buo ako, Papa Dudut. Palagi ko pa rin hinahanap ang pag-ibig na ito sa ibang tao hanggang sa natagpuan ko nga ito kay Jeffrey. Isang waiter at sumasideline rin bilang hosto o call boy na minsan kong nakilala nang pumunta ako sa bar. Naging malagkit kaagad ang tinginan namin ni Jeffrey. Kahit na noon lamang kami nagkakilala. Parang gusto na naming sunggaban ng isa't isa. At nang mga sandaling yon ay hindi na rin siya nag-atubiling lumapit sa akin para kausapin ako, Papa Dudut. At hindi na rin naman ako nagpaligoy-ligoy pa. Hanggang sa nagkasundo kaming mag-check-in sa pinakamalapit na motel at nauwi nga sa pangyayari na alam nyo na, Papa Dudut. Malambing si Jeffrey Cuela at aaminin kong naging kahinaan ko yon. Kaya naman tuluyan na akong nahulog sa kanya. Simula noon ay nagkaroon kami ng kasunduan na nakahanda akong magbayad sa kanya kapalit ng pagiging magkasintahan namin. Nung una, tumutupad naman siya sa kagustuhan pero habang lalo akong na-attach sa kanya, ay mas lalo namang lumalayo ang loob niya sa akin. Dahilan para magalit ako ng husto, Papa Dudut. Jeffrey, pwede ba tayong mag-usap? Ikaw na naman? Ano bang ginagawa mo rito? At saka hindi mo ba nakikita may trabaho ko? Diyan pa kami ngayon. Huwag kang istorbo. Anong storbo? Hoy, wala akong pakialam kung may trabaho ka dito. Ang gusto ko, mag-usap tayo. Bad trip ka talagang babae ka. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Marami, Jeffrey. Bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit hindi mo na sinasagot ang mga text, chat at tawag ko? May problema ba tayo? Nagkukulang na ba ako sa binabayad ko sa'yo? Sabihin mo, dadagdagan ko! Pwede ba, Cara? Wala na akong pakialam kung lakihan mo ang binabayad mo sa akin. Dahil ang gusto ko lang, lumayo na sa'yo. Naaalibad-bara na ako sa pagmumukha mo. Ayoko nang umaali-aligid ka at lumalapit sa akin. Tarantado ka pala eh! Ay! Ano ba? Itigil mo yan, gago ka! May kasunduan tayo, nakalimutan mo na ba? Wala na akong pakialam sa sinasabi mong kasunduan. Sa wala naman tayong pinirmahang kontrata, kasulatan o dokumento na nagpapatunay sa kasunduan sinasabi mo. Ang ibig sabihin, pwede mapawalang bisa yon kung kailan ko gustuhin. At ngayon na yon. Kaya please lang, lumayas ka sa harap ko. Hindi mo ako pwedeng itapon na lang basta-basta dahil malaki na ang puhunan ko sa'yo, hayop ka! Aba, kita mo tong baliw na to. Anong puhunan yung sinasabi mo? Yun bang mga material na bagay na iniregalo mo sa akin na tinutukoy mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, kusa mo yung binigay sa akin, di ba? Ano, bobo lang? Hulyanin ka na? Kahit kailan, hindi ko yun hiningi sa'yo. Kaya wala kang karapatang isumbat sa mukha ko ang tungkol sa mga bagay na yun. Ganyan ka na ba talaga kadesperada magpapansin sa akin? Ano magagawa ko? Yun ang naisip kong parang para kausapin mo ako. Jeffrey, kung hindi naman problema ang pera, bakit parang nagbago ng pakikitungo mo sa akin? Nasaan na yung dating Jeffrey na malambing? Pwede ba? Huwag mo nga akong dramahan. Nakakasuya ang pagmumukha mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi talaga ako malambing. Ikaw lang naman ang gusto maglambing ako sa'yo, buwisit ka. Sige na, marami pa akong gagawin. Huwag mo akong talikuran, hindi pa tayo tapos mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi mo ba naiintindihan? Akala ko pa naman matalino ka, pero utak tingga ka rin pala. Ayoko na sa pera mo dahil ayoko na sa'yo. Hindi mo ako pwedeng itapon na lang ng parang basura matapos ang lahat ng namagitan sa atin.
Walang kahit na anong namamagitan sa atin. Ilusyon mo lang yun. Pero gusto na kita! Ano ka mo? Nahulog na ako sa'yo, Jeffrey! Gusto ko nang tutuhanin ang lahat ng meron tayo. Please, bigyan mo sana ako ng pagkakataon para patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Parang awa mo na, Jeffrey. Alam mo, para ang tanga. Lumuwag na ba talaga yung tornilyo mo sa utak? Para maisip na mahuhulog din ako sa tulad mo? Sinasabi ko na sa'yo na hindi yun mangyayari. Kaya huwag ka nang umasa pa na magiging tayo. Ilusyonada! Ang gusto ko, umalis ka na sa buhay ko. Dahil kung hindi, baka may kalagyan kang lintik ka. Papadudot daig ko pa ang inapaka noon ang pagkatao ng 1,000 ulit matapos manggaling sa bibig mismo ni Jeffrey na hindi niya matatanggap ang pag-ibig ko sa kanya. Doon ako nakaramdam ng labis na pagka-insecure lalo pat hindi yun ang unang beses na merong tumanggi sa akin, Papadudot. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may ibubuga naman ako kung ganda lamang din ang labanan. Kaya bakit sawi pa rin ako at iniiwan? Akala ko dahil napapaligaya ko si Jeffrey sa kama ay mas madali na sa kanya na mahalin ako katulad ng nararamdaman ko noon pero nagkamali pala ako. Dahil sa nangyari ay nagsimula na akong iwasan at layuan ni Jeffrey. At kahit na isampal ko pa sa mukha niya ang perang kaya kong ibayad sa serbisyo niya ay wala na rin yung epekto sa kanya dahil mas nanaig kay Jeffrey ang pagkairita niya sa akin. Kung ituring nga niya ako ay parang meron akong nakakahawang sakit, Papadudot. Akala ko kaya ko nang tuluyang kalimutan ang katulad ni Jeffrey, Papadudot. Kaso kapag nakikita ko kung gaano siya kasaya sa mga bago niyang kliyente ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na magselos at masuklam. Sa huli ay wala rin naman ako nagawa. Ayoko nang kawawain na sa kanya ang sarili ko dahil kung ayaw niya sa akin ay kawalan niya yon. Kaya nga kahit masakit at malungkot ay tiniis ko yung pakiramdam at umarting hindi nasasaktan. Nang mga panahon na yon ay nagbalik sa alaala ko ang kauna-unahang lalaki na minahal ko ng gusto. Ngunit tulad ni Jeffrey ay hindi rin napa sa akin. Hello? Sino to? Hi, Mond. Kara? Oh, napatawag ka. Nagpalit ka na pala ng number. Paano hindi ako magpapalit? Binlock mo na yata ako dun sa dati. Pero mabuti na lang dahil may paraan pa rin ako para makontak ka. Ay, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wag mo na akong tatawagan? Paano kung malaman ng ate mo na nag-uusap tayo? Ano na lang ang iisipin nun? Huwag mo masyadong alalahanin si Ate Tanya. Hindi naman madaling maghinala yun. Tingnan mo, hanggang ngayon wala pa rin siyang kaalam-alam na dati tayong magkarelasyon bago siya umeksena sa buhay natin. Matagal na yun, Kara. At tapos na rin naman tayo. Ang ate Tanya mo na ang mahal ko. May anak na nga kami, di ba? Ganon-ganon na lang ba yun? Porke nabuntis mo ang ate ko, basta mo na lang ako iiwanan sa ere o itatapo na parang basura? Sobrang sama mo naman, Raymond. Akala ko ba ayos lang sa'yo? Di ba nga, sabi mo sa akin nun, hindi mo na ako mahal? Madalas na tayo nag-aaway. Nasusuya na ako. Kaya ka ba naghanap ng iba? At ang galing mo naman dahil ate ko pa talaga ang napili mo, no? Ganyan ka na ba talaga kasamang tao? Alam mo, hindi kita maintindihan. Kung umasta ka, akala mo may nagawa akong malaking kasalanan sa'yo. Samantalang kung iisipin, sukang-suka na tayo nun sa isa't isa. Anong magagawa ko kung si Tanya ang nandyan para damayan ako? Sige nga, sabihin mo nga. Di sana umiwas ka na lang, kaso hindi eh. Nagawa mo pang patulan ng ate ko at ang masahol doon, binuntis mo pa siya. Napakawalang niya mo rin ano? Gusto mo pa talagang ipamukha sa akin kung gaano ka kasaya samantalang ako nagdurusa? Ikaw ang pumili ng pagdurusang yan, Kara. Wag na wag mong isisi sa akin kung bakit hanggang ngayon
miserable ka pa rin. Saka kasalanan mo rin yan. Masyado kasi mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kaya palagi ka na lang iniiwan ng mga lalaking nakakarelasyon mo. Ano bang gusto mong palabasin? Na ikaw na lang palaging magaling? Kung inaakala mo na susunod sa lahat ng gusto mo ang magiging karelasyon mo, pues, diyan ka nagkakamali. Ayaw na ayaw naming mga lalaki yung may nagdidikta sa amin. Kaya siguro hindi nag-workout yung relasyon natin nun dahil sa pagkakontrolling mo. Huwag mong isisi sa akin kung ganito ako. Ano magagawa ko kung ganyan lang kayo? Sa lagay, gusto mong igaya ko sa inyo ang sarili ko? Samantalang alam na alam mo naman na hindi ako ipinanganak sa mundong to para tratuhing pangalawa lang sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa relasyon. Hindi ako katulad ng ate ko, Raymond. Hindi ako sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Tandaan mo yan. At tandaan mo rin na ayoko sa mga babaeng katulad mo. Kaya bago pa magkandaletse-letse ang lahat, ibababa ko na tong phone. Malapit nang matapos maligo ang ate mo. Mamaya mahuli pa ako nung kausap ka. Baka kung ano pang isipin nun. Napakasama mo talaga. Wala kang konsensya. Tigilan mo na kasi ako. Ewan ko ba naman sa'yo, ba't ka pa rin habol ng habol sa akin? Kung hindi ka pinanganak para maging mahina, bakit hinahayaan mo ang sarili mo na maging miserable? Mag-isip-isip ka nga. Matalino ka naman. Pero bakit parang hindi mo ginagamit ang utak mo? Sige na. Napakawalang yamo, Raymond! Hayop ka! Papadudot karelasyon ko noon si Raymond bago sila nagkakilala ng ate Tanya ko. Nakilala ko siya pagka-graduate ko ng college at may sa ilang taon na rin ang relasyon namin nang nag-umpisa kaming magkalabuan. Nang mga panahon na yon ay nasa kasagsagan ako ng paghahabol ng promotion sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, kaya naman aminado ko na naisantabi ko si Raymond at mas pinagtuunan ko ng pansin ang mga pangarap ko. Nang maghiwalay kami ay doon naman niya nakilala ang ate ko. Nalaman ko na lamang yon nang ipakilala siya sa akin ni ate Tanya bilang tatay ng ipinagbubuntis niya. Nakakatawa na pareho nga kami noong nagkagulatan ni Raymond pagkakita namin sa isa't isa. Siyempre, hindi ko naman kasi sa kanya noon kinikwento ang tungkol sa pamilya ko. Ang alam lang ni Raymond ay may kapatid ako. Pero never naman niya itong nakita kahit na sa picture man lang. Kaya nga nang mabuntis niya si Ate Tanya ay doon ako nakaramdam ng hustong selos at galit sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, pinangatawanan na lang po namin ni Raymond na hindi kami naging magkarelasyon at hinayaan ko siyang gampanan ang papel niya bilang asawa ni ate at ama sa anak nila. Mas nag-focus naman ako sa trabaho at doon ko na rin po nagsimulang maghanap ng pansamantalang pagmamahal sa ibang lalaki. Bagaman may pagkakataon na minsan ay nahuhulog po talaga ako ng husto sa kanila, katulad na lamang ng nangyari sa amin ni Jeffrey. Siyempre, sinusubukan ko naman na mag-move on sa dati naming relasyon ni Raymond. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin talaga siya makalimutan. Tinatagang ko na lamang talaga ang loob ko na ipakitang masaya ako sa harap ng kapatid ko para sa pamilyang bubuuin niya kasama ang lalaking mahal ko, pero deep inside, durog na talaga ako, Papa Dudut. Akala ko kasi wala na akong pagmamahal noon kay Raymond. Kaya naman binitawang ko na siya. Pero masakit palang makita na sinalo siya ng ibang tao at si Ate Tanya pa talaga. Lumaki po kaming close ng ate ko bagaman hindi kami tunay na magkapatid. Oo, Papa Dudut. Ampon lamang po ako. At nalaman ko lamang yon noong nasa high school na ako. Kaya kahit pinalaki kaming dalawa sa pagmamahal ng mga magulang namin ay hindi ko pa rin napigilang magtanim ng sama ng loob at inggit kay Ate Tanya dahil kahit na sinasabi ng mga magulang namin na pantay ang pagtingin nila sa amin bilang mga anak nila, alam ko at nararamdaman ko na mas mahal pa rin nila si ate.
Kaya nga nang makagraduate ako sa college ay umalis na ako sa amin at namuhay na mag-isa. Pero paminsan-minsan ay dinadalaw ko pa rin si ate at ang pamangking ko sa bahay nila. Oh, dahan-dahan. Grabe ate, namiss ko talaga tong bulalo mo. Walang katulad to, promise. Tignan mo to ng bola pa. Balita ko mas masarap ang mga pagkain doon sa Maynila. Iba pa rin yung luto mo, the best. Pero seryoso ha, namiss ko talaga ang mga lutong bahay mo ate. Tingnan mo, ganado-ganado talaga akong kumain. Tsaka na muna ako magda-diet, susulitin ko muna tong bakasyon ko rito. Anong diet? Hindi ka naman mataba para mag-diet ah. Si ate talaga, hindi lang naman para sa mga matataba ang pagda-diet. Siyempre, nagkakaedad na tayo. Dapat mas maging maingat na tayo sa mga kinakain natin. Alam ko naman yon, kaso sa itsura mo, mukhang hindi ka naman nakakakain ng maayos. Tsaka tingnan mo, ang itim na ng eye bags mo. Pambihira, natutulog ka pa ba ng maayos? Oo naman. Stress lang siguro ako sa work kasi alam mo na, ang daming ginagawa. Minsan nga hindi na rin ako nakakakain sa tamang oras kasi uunahin ko pa ba yun? Ay nako, mali pa rin yon. Paano na lang kung bigla kang mahimatay habang nagmi-meeting kayo dahil nalipasan ka ng gutom? Paano kung magkasakit ka o magkaroon ng ulcer? Sino na lang ang iintindi sa'yo doon nandito ako sa Bulacan? Ate naman, 29 years old na ako, kaya ko ng sarili ko, no? Sus, palagi naman ganyan ang sinasabi mo. Pero sigurado ka ba talaga na tungkol lang sa trabaho ang dahilan kaya ka nai-stress? Baka naman may hindi ka sinasabi kay ate. Uy, ano ba yon? Ay, ate Tanya naman eh. Ay sus, tigil-tigilan mo ako sa kakaganyan mo ha. Kilalang kilala kita. Ako na ang nag-alaga sa'yo simula nung bata ka pa kaya alam na alam ko kung may hindi ka sinasabi sa akin. Hindi naman kita pipiliting magsabi kasi alam ko personal mo pa ring buhay yan. Malaki ka na. Pero kung kailangan mo ng maiiyakan o makakausap sa kung anumang niyang pinagdadaanan mo, nandito lang naman ang ate. Oh, hala. Kasasabi ko lang, ano bang problema kasi? Tungkol ba to sa lalaki? Ganun na nga ate. Iniwang ka na naman katulad ng dati. Oo. At hindi ko pa rin maintindihan kung bakit paulit-ulit nila akong sinasaktan. Maganda naman ako, mabait, matalino, mapera din naman. Kaya ano pa bang hinahanap nila na hindi nila makita sa akin? Ay, alam mo, hindi naman kasi ganun ang pag-ibig. Hindi porke gusto mo ang isang tao, magugustuhan ka na rin niya. May prosesong pinagdaraanan ng bawat relasyon. At kung sa huli hindi pa rin kayo pareho ng nararamdaman, hindi mo pwedeng ipilit na maging kayo. Kahit nag-aano mo pa kamahal ang isang tao, kailangan mo siyang palayain para hindi na kayo parehong masaktan. Nasasabi mo lang yan kasi successful ang relationship niyo ni Kuya Raymond. At meron kang maayos na pamilya. Samantalang ako, kahit halos nasa akin na lahat, wala pa rin nagmamahal. Uy, ano bang sinasabi mong wala nagmamahal sa'yo samantalang nandito kaming pamilya mo? Kara, mahal ka namin. Tsaka yung sa amin ng Kuya Raymond mo, hindi rin naman perpekto yun. Marami rin pinagdadaanan ng relasyon namin. May mga pagkakataon na nag-aaway rin kami pero sinisiguro namin nagkakabati rin kami kaagad. Kahit na, naiinggit pa rin ako sa inyo ni Kuya Raymond kasi masaya na kayo sa buhay ninyo. Alam mo, hindi ka dapat mainggit sa amin dahil darating din yung lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Yun bang hindi ka naiiwan, sasaktan o pagmumukhaing tanga? Aray naman, sakit naman nun. Makatanga ka naman ate, grabe. On point ba? Sorry na. Pero seryoso, huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Sa ngayon, enjoyin mo na muna yung pagiging single mo katulad ng pag-e-enjoy mo sa mga putahing luto ko. Mabuti pa nga. Palagi sa akin sinasabi ng ate ko na masaya siya dahil naging kapatid niya ako.
na maswerte raw siya dahil hindi siya naging mag-isa habang lumalaki. Noong una akala ko ay totoo ang mga sinasabi niya hanggang sa isang beses ay narinig ko ang pag-uusap nila ng mga kaibigan niya sa phone tungkol sa akin at kung paano siya naiinis sa mga magulang namin dahil inampon pa nila ako. Na kung paano siya naiirita sa tuwing nagkukunwari siyang mabait at mabuting kapatid sa harapan ko kahit na ang totoo ay ayaw naman talaga niya sa akin. Simula ng araw na yon ay kinamuhian ko na siya pero hindi ko yon pinapahalata lalo na kapag nasa harap kami ng mga magulang namin. Pinangangatawanan ko ang pagpapanggap na masaya pa rin ako sa pamilyang umampon sa akin hanggang sa nakagraduate na ako sa college. Simula noon ay pilit ko na silang kinalimutan. Tawagin niyo na po kung walang utang na loob pero mahirap sabihin na meron kang pamilya kung hindi naman pala totoo ang pagmamahal na ipinapakita nila sa iyo. Tanya, mahal! Kara, anong ginagawa mo rito? Bakit? Nagulat ka ba? Hindi mo inaasahan ang pagbisita ko? Alam ba to ng ate mo? Siyempre! Sa katunayan, siya pa nga nag-imbita sa akin. Namimiss na raw kasi ako ng anak niyo, kaya ayun. Siya nga pala, nandito rin ako nung isang araw kaso ikaw naman yung wala. Sayang, hindi tayo nagkita. Halika nga rito. Huwag mo akong hawakan! Buwisit ka! Ikaw ang buwisit! Gusto mo ba talaga makita tayo ng ate mo na may ginagawang kung ano? Huwag kang nga parang tanga dyan. Wala si ate. May biniling rekado dun sa tindahan. Tsaka ano naman ang gagawin natin na kinatatakutan mong makita ng kapatid ko? Ay, buwisit ka talagang babae ka. Itiwan mo ako! Aray, ano ba? Makatulak naman. Parang hindi ka nasarapan ah. Aminin mo, hindi mo na-miss ang halik ko? Ano bang pinagsasabi mo? Kunwari ka pa pero halata naman sa'yo na nasarapan ka. Sigurado ka bang nasasatisfy ka ng kapatid ko sa kama? O baka naman binibitin ka niya? Kilala ko yun eh. Mahina ang resistensya nun. Hindi nga nakakatakbo ng malayo yun tuwing may palaro sa school namin dati. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit mo ba kami ginugulo? Hindi ka ba masaya para sa amin ng ate mo? At gusto mo pa talagang sirain ang pamilya namin? Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Kilabutan ka nga. Ako? Kikilabutan? Hoy, sandali nga ah. Ako ba talagang dapat kilabutan dito? Samantalang sa ating dalawa, ikaw tong mukhang nakukulangan sa ate ko. San mo na naman nakuha yung hinala mo na yan? Nakita ko yung cellphone mo. Naiwan mo raw, sabi ni Ate Tanya. Kaya ayun, pinakialaman ko muna pag alis niya. Hindi mo naman sinabi. Hindi ka pa pala nagpapalit ng password? Nabuksan ko tuloy yung cellphone mo. At ang dami kong nakita. Kung sino-sinong babayang chinachat mo at puro kalaswaan ang pinag-uusapan ninyo. Swerte mo lang hindi makalikot si Ate Tanya kaya hindi nabubuking ang kagaguhan mo. Pero mukhang malapit na niyang malaman dahil sasabihin ko... Wag mo akong susumbong sa ate mo na tumitingin sa iba ha. Dahil lagot talaga ako sa kanya. Sige, basta bahalikan mo lang ako. Grabe, hindi ko akalain na na-miss ko ang mga halik mo, Kara. Sabi ko naman sa'yo eh. Nang mga panahon na yon ay tuluyan na nga akong naging makasarili at hinayaan ang pagnanasa ko para kay Raymond na magtagumpay kahit na nga asawa siya ng kapatid ko, Papa Dudut. Hindi ko na inisip kung kasalanan ba ang ginagawa namin dahil pareho naman po namin yung gusto. May sa ilang minuto rin noon ang nagdaan bago nakabalik sa bahay si Ate Tanya kaya nagkaroon pa kami ng pagkakataon ni Raymond na umarting walang nangyari. Simula noon hanggang sa bago ko umalis sa bahay nila ay naging malagkit na po ang tingin na namin sa isa't isa.
Hindi nga nagtagal ay nagsimula na kaming magpalitan ng text messages. Tulad nga ng sinasabi ko noon ay hindi makalikot at hindi mapanghinala si Ate Tanya. Tiwalang tiwala kasi siya na tapat sa kanyang asawa niya. Kontraktor po si Raymond Papadudut at may pagkakataon na nadidestino siya sa iba't ibang lugar sa ilang araw at syempre kapag nasa Maynila siya. Nagpupunta siya sa apartment ko at doon ay may nangyayari sa amin. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Tinigilan ni Raymond ang pagkikita namin ng lihim. At kahit lantarang pagtataksil na ang ginagawa namin ay wala kaming pakialam. Nang mga panahon na yon ay tiwalang-tiwala sa kanya ang Ate Tanya ko kaya kahit na anong gawin niyang palusot o dahilan ay pinaniniwalaan siya nito. Aaminin ko na nakukonsensya rin po ako dahil trinataydor ko ang kapatid ko pero kapag naaalala ko na hindi naman niya talaga ako noon totoong tinuring na kadugo, katulad ng madalas niyang sabihin sa akin ay mabilis ko ring nasasaway ang sarili ko. Pinipigilan ko po ang sarili ko na mahulog pang lalo kay Raymond dahil alam ko naman sa sarili ko na hindi na niya ako magugustuhan. Ako lang naman po itong nagpupumilit na magkabalikan kami at sa sobrang pagkadesperada ko ay nagawa ko siyang akitin. Akala ko ay sapat na yon para iwanan niya ang mag-ina niya at mag-umpisa ng panibagong buhay na kasama ko. Katulad ng dati. Kaso nagkamali po ako, Papa Dudut. At mukhang sa hindi ko na mabilang na pagkakataon ay nasaktan na naman ako, mga kapuso. Sandali nga, Raymond. Saan ka pupunta? Hating gabi na. Tinawagan ako ni Tanya. Iyak siya ng iyak dahil sinugod daw sa ospital ang anak namin. Kailangan ko umuwi, Kara. Uuwi ka? Teka nga, gabi na. Wala ka na masasakyan. Wala akong pakialam. Kung kailangan ko mag-abang sa terminal, gagawin ko. Kailangan ako ng anak ko. Hindi mo ba naiintindihan yun? Naiintindihan ko. Kaso paano na lang ako kapag umalis ka? Magkikita pa ba tayo ulit? Yan pa talaga ang naisip mo samantalang nasa ospital ang anak ko, Kara? Nag-iisip ka ba talaga? Saka anong paano ka? Bakit? May tayo ba? Wala naman, di ba? Sino ka ba? Pero may nangyayari sa atin Akala ko kasi. Akala mo lang yun. Bakit? Nag-assume ka ba talaga na magugustuhan ulit kita tulad nung dati? Sex lang ang habol ko sa'yo, Kara. Yun lang. Wala nang iba. Kaya pwede ba tigilan mo ako sa ganyan mo? Walang iya ka pala talaga eh! Aray ko, ano ba? Siraulo ka na talagang babae ka! Ikaw ang siraulo! Ang kapal naman ang mukha mo! Paano mo naatim na sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yan pagkatapos mo magpakasarap kasama ako? Tapos ano? Magkukunwari kang responsableng tatay dyan sa anak nyo ni ate? Kahit na hindi mo nga siya maalala nung may nangyayari sa atin! Napakagago mo! Lalaki ako! May pangangailangan! Nagkataon lang na sa'yo ako nasasarapan kaya binabalik-balikan kita. Pero kung papipiliin ako sa inyo ng anak ko, mas pipiliin ko ang anak namin ni Tanya. Saka sinabi ko naman na sa'yo noon na hindi na kita mahal. Ilang beses ko bang dapat ulitin sa'yo para maintindihan ang mapurol mong utak? Nakakabwisit kang babae ka. Napaka-ambisyosa mo na nga. Mapalakit ka pa! Ikaw ang buwisa dahil ginamit mo lang pala ako! Napakasama mong tao! Anong ginamit? Wala akong ginagamit, Kara. Dahil pareho nating ginusto na may mangyari sa atin. Tuwang-tuwa ka pa nga, ha? Buwisit ka talagang babae ka! Bakit mo ginawa yun? Napakakapal na mukha mo! Lumayas ka sa harapan ko! At huwag ka na magpapakita sa akin dahil sa gana sa buto yung galit ko sa'yo! Aalis talaga ako! Hindi mo na ako kailangang ipagtabuyan, no? Iiwan talaga kitang baliw ka!
Papadudot, alam ko na kagagawan ko rin kung bakit ako nasasaktan ng husto ng mga panahon na yon. Kung sana noong una pa lamang ay pinili ko ng wag makisangkot sa relasyon ni Raymond at ng ate ko. Hindi ko sana pagdadaanan pa yung matinding sakit na kulang na lamang ay pumatay sa akin. Nagalit po ako lalo na kay Raymond. At naisip ko na kung hindi rin siya magiging sa akin ay dapat ay hindi rin siya magkaroon ng maligayang araw kasama ang mag-ina niya. Aaminin ko na pumasok talaga sa isipan ko na sirain ang pamilya nila sa pamamagitan ng pagsusumbong sa ate ko ng mga nangyari sa amin ng asawa niya. Pero sa huli, hindi ko na lamang po tinuloy ang plano kong yon, Papa Dudut. Alam kong huli na ang lahat dahil may nangyari na sa amin ni Raymond, pero nang panahon na yon ay pumasok sa isipan ko ang anak nila, Papa Dudut. Bigla ko kasing nakita sa kanya ang sarili ko. At kung sakali na lumaki man siyang walang magulang dahil sa akin ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero syempre, hindi lahat ng lihim ay maitatago habang buhay. Totoo po ang kasabihan na walang lihim na hindi mabubunyag. Yun po ang eksaktong nangyari matapos biglang kalikutin ni Ate Tanya ang phone ni Raymond at malaman niya ang affair namin ng asawa niya. At para po siyang bombang bigla na lamang sumabog matapos ko noong pumunta sa bahay nila para bisitahin ang pamangkin ko. Napakawalang yamang babae ka! Alam mo ka mo na magpakita sa amin! Ate, bakit mo ako sinasabunutan? Tinatanong mo pa talaga? Eh kung tutuusin, kulang pa nga ang pananabunot ko sa'yo, malantiga! Ate, ano ba? Ako! Ano ba pinagsasasabi mo? Nagpunta ako rito para bisitahin yung anak mo. Talaga lang ha? Ano ko ba talaga? O ang asawa ko? Ano bang ingay yan? Natutulog ang bata! Kara, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan mo na ba na pamangkin ko ang anak mo? Siyempre, nagpunta ako rito para dalawin siya. Ano ba namang klaseng tanong yan, Raymond? Wala akong pakialam kung anong rason mo. Hindi ka na sana nagpunta pa rito. O tapos na ba kayo mag-reunion? Pwede na ba ako magsalita? Kasi sa pagkakaalam ko, tayong dalawa karang nag-uusap dito. Ate, hindi mo ako kinakausap. Sinasaktan mo ako! At anong gusto mong gawin ko? Yakapin ka? Maging masaya sa pagdating mo katulad nung dati? Aba, sira ulo na ako nung kusakali kasi ano ka? Sinaswerte? Hoy, babae! Alam ko nang ginagago niyo ako ni Raymond! Hindi ka makapagsalita kasi totoo! Anong niya ka talaga? Huh? Aray! Uy, ano ba? Ate, Tumigil na kayo! Tawag ka lang, nasasaktan ako. Ano ba? Dapat lang yan sa'yo! Kasi napakalanti mo! Tama na Huwag mo sabi! akong hawakan ng didiri ako sa'yo! Hinintay ko lang talaga na pumunta si Kara dito bago ako pamutok ng ganito, Raymond! Hindi porke inamin mo sa akin na wala kang nararamdaman sa kapatid ko at ako at ang anak natin ang mahal mo, ligtas ka na sa kasalanan yung dalawa! Napakasama niyo! Bakit niyo ito nagawa sa akin? Wala akong kasalanan dito, Tanya! Inakit ako ni Kara! Siya ang unang umalik sa akin! Binlockmail niya ako na magsusumbong sa'yo! Natakot lang naman ako na masira ang pamilya natin! Kaya kahit labag sa loob ko, pumayag ako sa gusto niyang mangyari! Hindi ko naman alam na magtutuloy-tuloy yun eh! Aray! Hoy Kara! Namumuro ka ng hayop ka ha! Wala akong pakialam! Ang kapal ng pagbumuka mong idiin ako sa kasalanan, pareho naman nating ginawa! Napakagago mo, Raymond! Di ba? Sinabi ko na sa'yo na lubayin mo kami ng mag-ina ko. Pinagtabuyan na nga kita sa buhay namin, pero balik ka pa rin ng balik. Para kang kabute, sulpot ka ng sulpot. Bakit ba hindi ka na lang mawala? Ate Tanya, huwag ka maniwala sa hudas na yan! Ako ang paniwalaan mo dahil kapatid mo ko, di ba? Hindi kita kapatid! Wala akong kapatid ng ahas at mang-aagaw! Papadudot, pareho po kami ni Raymond na pinalayas ni Ate Tanya sa bahay niya.
May punto na kulang na lamang ay pagsusuntukin ko na ang walang hiyang lalaking yon dahil sa kasinungalingan niya. Pero sa huli ay pinili ko na lamang po na umalis na lamang. Sobra-sobra po ang pagsisisi ko dahil hinayaan ko pang umabot sa puntong yon ang lahat. Lalo na kung sa una pa lamang ay iniwasan ko nang tumikim ng kasalanan. Papa Dudut at mga kabarangay, alam ko na marami sa atin na mga nakikinig ngayon na magsasabi na deserve ko ang nangyari sa akin ito. At oo, yun din po ang nasa isipan ko ng mga panahon na yon. Kaya nga labis-labis ang paghingi ko noon ng tawad sa kapatid ko kahit na puro mura at pangiinsulto lamang ang inabot ko sa kanya. Bukod doon ay lumuhod din ako at nagmakaawa sa mga magulang namin dahil nga sa mga nangyari. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin po kami nag-uusap ni Ate Tanya, Papa Dudut. At ang huling natatandaan ko ay naghiwalay na rin sila ni Raymond. Kinakausap pa rin naman na po ako ng mga magulang namin at nagpapasalamat ako sa kanila ng husto dahil kahit na nakagawa po ako ng pagkakamali ay hindi nila ako kinamuhian. Pare-pareho na lamang po kaming umaasa na sana isang araw ay tuluyan na akong mapatawad ni Ate Tanya. Napakalaking aral po ang itinuro sa akin ng karanasan kong ito, Papa Dudut. Dahil doon ay nagkaroon po ako ng lakas ng loob upang magbago. Mas pinapahalagahan ko na po ang sarili ko at hindi na rin po ako naghahabol sa iba. Bagaman nasasaktan dahil sa sarili ko rin namang kagagawa ay mas naging desidido po ako na itama ang mga kamalian ko sa mga nakaraan. Kaya bago ko po tapusin ang sulat ko ay payo ko lamang po sa ating mga kabarangay hanggat kaya po nating kontrolin ang ating sarili, huwag po tayong tumikim ng kasalanan. Dahil baka huli na ang lahat bago po natin mapagtanto na nasisira na natin ang ating sarili at ang relasyon ng iba. Maraming salamat po. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. Malaking bagay po ito para sa akin at sana'y kinapunutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga tagapakinig. More power po sa Barangay Love Stories. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, ng inyong forever kapuso at kabarangay, Kara. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.